Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 511 hanggang Kabanata 520. Kabanata 511. Kinabukasan, nag-login si Hansen sa virtual camp sa oras na napagkasunduan nila ni Tang Shenleo. Ayon sa ID name na sinabi sa kanya ni Tang Shenleo, idinagdag siya ni Hansen bilang kaibigan. Tinanggap ni Tang Shenleo ang request ni Hansen at inimbite siya na pumasok sa room, binago ang setting sa "No audience allowed". Ang tornado knife ay isa sa mga sikreto ng pamilya ni Tang Shenleo. Kahit na nakatakas na ito minsan, ang sikreto ay dapat pa ring itago. Ipinakita ni Tang Shenleo kay Hansen ang tornado knife sa mas mabagal na bilis kaysa sa normal. Bilang karagdagan, sinabi niya kay Hansen ang mga susi ng tornado knife sa slow motion na hindi makikita ng mga outsider. Magkaiba ang harapan mula sa likuran. Dahil hindi masyadong makakapaglaan ng oras si Tang Shenleo araw-araw, sinasakripisyo niya ang kanyang limitadong oras ng pahinga at naglalaan ng 1 oras bawat araw. Kaya naman, hindi na sila nag-uusap at diretso na silang nag-away. Hiniwa ni Tang Shenleo si Hansen gamit ang kanyang sandata, at sinubukan ni Hansen na harangan ito. Nang magkakasalubong na ang dalawang sandata, biglang nawala ang sandata ni Tang Shenleo sa tabi ni Hansen. Nang muling lumitaw, nasa dibdib na ni Hansen. Kahit na magagamit ni Hansen ang kanyang footwork para umiwas sa pag-atake, hindi magkakaroon ng saysay. Kung hindi niya mablock ang pag-atake sa harapan, ang pinakamagandang magagawa ni Hansen ay hindi matalo. Kung hindi niya matatalo ang Black God, wala itong ibig sabihin kay Hansen. Hindi na nagpatuloy si Hansen sa pag-iwas sa mga pag-atake ni Tang Shenleo, at tinanggap ang pag-atake ng diretso at naramdaman ang ritmo ng mga kasanayan. Ulit, iwinagayway muli ni Hansen ang kanyang sandata, at inatake muli si Tang Shenleo. Kahit na ipinaliwanag ni Tang Shenleo ang susi sa mga kasanayan, naramdaman pa rin ni Hansen na mahirap hulaan ang tornado knife sa aktwal na laban. Ito ay dahil ang bilis ng sandata ay napakabilis na kaya lamang itong mapigilan ni Hansen sa pamamagitan ng pag-atake kay Tang Shenleo. Ang pinakamagandang magagawa niya ay ang magkasalungat na pagkawasak, at kadalasan, si Hansen ang direktang namamatay. Walang sino man sa kanila ang makakahula sa isa't isa. Gayunpaman, dahil ang tornado knife ay sapat na bilis, nakaya ni Tang Shenleo na putulin si Hansen ng mas maaga, na wala ng solusyon si Hansen para harapin. Ulit. Mabilis na lumipas ang 1 oras, ngunit hindi maganda ang resulta. Nang ginagamit ni Tang Shenleo ang lahat ng kaya niya, hindi pa rin mablock ni Hansen ang tornado knife. May natatanging paraan ng paggamit ng puwersa sa aking pamilya na isinama sa tornado knife. Pinapayagan itong maging napakabilis ang bilis sa sandaling panahon. Sa parehong antas ng fitness, malamang na hindi mablock ang tornado knife. Bilang karagdagan, mas malakas pa ang Black God kaysa sa iyo. Kung gusto mong talunin siya, maaari ka lamang umasa sa iyong footwork at hintayin na ipakita niya ang kanyang mga kahinaan. Kung hindi, mahirap para sa iyo na manalo. Naglalaro lamang ako sa iyo upang maging pamilyar ka sa ritmo at saklaw ng pag-atake ng tornado knife, upang magkaroon ka ng mas maraming impormasyon kapag hinarap mo siya muli, sabi ni Tang Shenleo at mabilis na umalis sa virtual camp. Alam ni Hansen na tama si Tang Shenleo. Kung isa lang ito sa isa, magagamit ni Hansen ang kanyang footwork para harapin ang Black God at hindi madali para sa Black God na talunin siya. Gayunpaman, sa ganitong paraan, magkakaroon lamang siya ng pagkakataon kapag nagkamali ang Black God na nangangahulugang pagbibigay ng inisyatiba sa Black God na hindi matatanggap ni Hansen. Bilang karagdagan, malaki ang Black God shelter, kaya hindi magkakaroon ng pagkakataon si Hansen na makipaglaban sa Black God ng isa sa isa. Tiyak na napapalibutan si Black God ng iba pang mga evolvers. Upang patayin ang Black God, kailangang harangan ni Hansen ang tornado knife ng diretso. Napakabilis. Paano ko ito haharangin? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili ngunit wala siyang conclusion. Beep beep. Habang nag-iisip si Hansen, bigla siyang nakarinig ng tawag sa virtual camp. Tumingin siya at nakita na mula kay MS Perfume. Pinili ni Hansen na tanggapin, at biglang lumitaw si MS Perfume sa harapan ni Hansen. Tumingin siya kay Hansen at nagtanong, "Coach, mayroon ka bang oras para turuan ako? May ilang mga tanong ako tungkol sa huling session na gusto kong itanong sa iyo." Natatakot ako na hindi magandang oras ngayon. Umiling si Hansen. Iniisip niya kung ano ang solusyon sa tornado knife at wala siyang gana na turuan si MS Perfume. Medyo nadismaya si Chin Zuan.
Matagal na siyang naghihintay para makita muli ang sundalo sa barko ng digmaan, ngunit wala siyang pagkakataon na magtanong sa kanya. Siyempre, nabigo siya. Nang akmang magpapaalam na si Chin Zuan, bigla niyang narinig na nagtanong si Hansen, nagpa-practice ka ba ng mabilis na espada o kutsilyo? Oo, ngunit hindi ako magaling dito, mabilis na sagot ni Chin Zuan. Ang atomic fission na kanyang pinractice ay mahusay sa parehong lakas at tiyaga. Iyon ang dahilan kung bakit medyo balanse ang lahat ng kanyang mga diskarte. Walang mga matinding diskarte. Kung gayon, kung makaharap ka ng isang tao na mas mabilis kaysa sa iyo, ano ang gagawin mo? Hindi talaga gusto ni Hansen na tanungin siya, ngunit binigkas lamang ang kanyang alalahanin. Naisip ito ni Chin Zuan at sinabi, iiwasan ko ito gamit ang aking footwork at pagkatapos ay hahanapin ang perpektong pagkakataon. Naisip ni Chin Zuan na ginagamit niya ang mga tanong para turuan siya at masaya siya sa loob, hindi naglakas loob na baliwalain ang tanong ni Hansen. Kung hindi ka makakaiwas at kailangan mong makipaglaban sa iyong kalaban, ano ang gagawin mo? Tanong muli ni Hansen. Kung naglalaban tayo para sa buhay at kamatayan, tiyak na mananalo ang mas mabilis. Kung hindi ako mas mabilis kaysa sa aking kalaban, at maaari ko lamang palakasin ang aking lakas. Sabi ni Chin Zuan pagkatapos ng seryosong pag-iisip. Bakit lakas? Nagulat na tumingin si Hansen sa kanya. Una niyang naisip na sasabihin ni Chin Zuan na dagdagan ang kanyang depensa. Naisip ni Chin Zuan na sinusubukan siya ni Hansen, kaya inayos niya ang kanyang mga salita at sinabi, kung ang isang tao ay mabilis, kung gayon ang kanyang lakas ay hindi dapat masyadong malakas. Kung ako ay sapat na malakas, hindi ako mamamatay sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, ang aking pag-atake ay papatay sa kanya. Iyon ay isang paraan. Kahit na ang sinabi mo ay maaaring gumana, hindi iyon ang sagot na gusto ko. Umiling si Hansen ng may mapait na ngiti. Ang pamamarang ito ay hindi gagana laban sa tornado knife. Ang lakas ng Black God ay mas malakas kaysa kay Hansen mula pa sa simula. Kahit na nagpapalitan sila ng isang pag-atake para sa isa pa, si Hansen ang mas magdurusa. Hindi ako sapat na matalino. Mangyaring turuan mo ako, coach. Hindi maisip ni Chin Zuan ang paraan upang manalo kapag ang kanyang mga kalaban ay mas mabilis kaysa sa kanya. Gusto sanang sabihin ni Hansen na hindi niya alam, ngunit nang makita niya si Miss Perfume, bigla siyang naisip ng isang bagay. Noong huling pagkakataon, nang tinuturuan niya ito, ipinaliwanag niya ang mga diskarte sa Dangshan Sutra. Sa oras na iyon, ipinaliwanag niya ang ilang mga diskarte na kanyang pinractice. Gayunpaman, iniisip ang mga diskarte na iyon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Hansen. Hindi ito tungkol sa mga diskarte na iyon, ngunit tungkol sa ilang iba pang mga salita sa Dangshan Sutra. Ang iba pang mga salita ay kasama rin sa mga bahagi ng Dangshan Sutra na naisalin na ni Hansen. May kaugnayan ito sa natutunan ni Hansen tungkol sa footwork, ngunit hindi pagganap na naunawaan ni Hansen. Gayunpaman, iniisip muli, naramdaman ni Hansen na bigla niyang naunawaan ang mga salitang iyon. Inimbitahan niya si MS Perfume na makipaglaban at sinabi sa kanya, sige, gamitin mo ang lahat ng kaya mo para atakihin ako ng buong bilis. Kabanata 512. Napakasaya ni Chin Zuan, iniisip na sinusubukan siyang turuan ni Hansen. Hindi siya nag-aksaya ng anumang enerhiya at hinati si Hansen gamit ang Thunder Knife sa buong bilis. Kamakailan lang ay nagsanay din si Hansen sa Thunder Knife, kaya medyo pamilyar siya sa kasanayan. Nang itaas lang ni Chin Zuan ang kanyang kamay, bago pa man mailabas ang kasanayan, naramdaman niyang kailangan niyang tumigil. Kahit na ang kamay ni Hansen ay gumalaw ng mas huli at mas mabagal kaysa kay Chin Zuan, inilagay niya ang kanyang kamay sa isang lugar na nagparamdam kay Mary na hindi komportable, na pumipigil sa kanya na umatake. Kung ipagpapatuloy ni Chin Zuan ang kanyang pag-atake ng sapilitin, ang kanyang braso ay tatama sa talim ng kamay ni Hansen. Binawi ni Chin Zuan ang kanyang kamay at handa nang umatake muli, ngunit pareho pa rin ang resulta. Ang kamay ni Hansen ay muli na namang inilagay sa isang lugar na nagparamdam sa kanya na hindi komportable. Binago ni Chin Zuan ang paraan ng pag-atake ng 7 hanggang 8 beses, ngunit hindi niya kailanman nagawa na magkaroon ng isang kumpletong pag-atake. Lahat ng kanyang mga pag-atake ay napipilitang magbago sa gitna na nagparamdam sa kanya ng sobrang hindi komportable na halos gusto niyang magsuka ng dugo. Sa ganitong paraan, mas lalong nag-alang si Chin Zuan kay Hansen, at mas naniniwala na si Hansen ay isang master ng martial arts at isang hindi kapani-paniwalang pigire sa militar. Naiintindihan ko,
Coach, sinasabi mo na kahit na ang aking kalaban ay sapat na bilis, hanggat may puwang at distansya, maaari akong manatiling tahimik upang labanan ang kanyang mga galaw at bilhin ang aking sarili ng oras gamit ang puwang at distansya upang magreaksyon. Masayang sabi ni Chin Zuan. Hindi ganap na ganoon. Hindi mo naiintindihan. Kung magsasanay ka pa, natural mong maiintindihan ito sa hinaharap. Napakasaya ni Hansen, at hindi niya sinasadyang ibaba si Chin Zuan. Tama si Chin Zuan, bumili siya ng ilang oras gamit ang distansya. Gayunpaman, ang dami ng oras na ito ay hindi sapat para talunin niya ang kalaban. Ang susi upang manalo ay ang salitang harangan. Noong unang panahon, may isang diskarte sa mga digmaan na tinatawag na pag-atake sa Wei upang iligtas ang Zhao, na nangangahulugang pag-atake sa kalaban sa kanyang mahahalagang bahagi upang mapasuko siya sa orihinal na target. Ang paliwanag tungkol sa salitang harangan sa Damshan Sutra ay ang pag-atake kung saan kailangang magligtas ang kaaway at alamin ang kahinaan ng kaaway upang matugunan ang mga lakas ng kaaway na nagpapahirap sa kaaway na gamitin ang kanyang sariling lakas. Ang discarding ito ay tinatawag ding walang patayan. Ang layunin ng discarding ito ay hindi upang patayin ang kaaway, ngunit upang pilitin ang kaaway na mag-defensive position. Hanggat ang kaaway ay lumipat mula sa pag-atake patungo sa pagtatanggol, maaari nang gamitin ni Hansen ang kanyang footwork. Dahil ang kaaway ay wala ng kakayahang umatake, ito ay isang bagay lamang ng oras upang talunin siya. Upang magamit ng maayos ang diskarte sa pag-block, dapat munang malaman ni Hansen ang kahalagahan ng bawat galaw, na nangangahulugang kailangan niyang maunawaan ang mga lakas at kahinaan ng kanyang kalaban. Halimbawa, nagsanay din si Hansen mismo sa Thunder Knife, kaya alam niya kung ano ang mga posisyon na kailangang ipagtanggol ni Chin Zuan. Kung gumagamit si Chin Zuan ng ibang diskarte na hindi pamilyar kay Hansen, hindi magiging kasing ganda ang epekto. Sa kasalukuyan, ang kapakipakinabang kay Hansen ay ang kanyang sparring partner na si Tang Shenleo na may parehong antas sa paggamit ng Tornado Knife. Ang kailangan lang niyang gawin ay lubos na maunawaan ang Tornado Knife, at pagkatapos ay maaabot niya ang epekto na hindi na siya ma-take ni Tang. Iniisip iyon, hiniling ni Hansen na makipaglaban kaagad kay Tang Shenleo upang maging pamilyar sa Tornado Knife. Gayunpaman, sa kasamaang palad, marami pang gawain si Tang Shenleo sa harapan, kaya limitado lamang ang kanyang oras araw-araw. Kapag nasa gitna siya ng isang proyekto, wala siyang oras. Kahit na ganoon, nagulat si Tang Shenleo sa pagganap ni Hansen. Sa una, gusto lang niya na umiwas si Hansen sa mga pag-atake nang maging pamilyar si Hansen sa mga kasanayan sa kutsilyo. Gayunpaman, sinusubukan ni Hansen na harangan ang mga pag-atake ng buo. Orihinal na naisip ni Tang Shenleo na hindi iyon makakamit. Ito ay isang lihim ng pamilya, at alam niya kung gaano kalakas ang mga diskarte, na imposibleng harangan. Gayunpaman, habang mas marami siyang nakikipaglaban kay Hansen, mas nagdududa siya sa kanyang sariling pag-iisip. Nang harapin si Hansen, naramdaman ni Tang Shenleo na mas mahirap na gawin ang kanyang mga galaw. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang kulungan na may tinak. Sa tuwing susubukan niyang iunat ang kanyang braso, masasaksak siya. At kapag sinusubukan niyang iunat ang kanyang mga binti, masasaktan ang kanyang mga hita. Ang pakiramdam ay sobrang nakakapanlumo na halos gusto niyang magsuka ng dugo. Habang mas marami siyang nakikipaglaban kay Hansen, mas masakit ang nararamdaman ni Tang Shenleo. Halos gusto niyang ihulog ang kanyang sandata. Weirdo. Pareho kayong weirdo ni Lin Feng. Sa wakas, isang araw, hindi na nakayanan ni Tang Shenleo. Inihagis niya ang kanyang sandata at nagalit na sumigaw kay Hansen. Alam ni Hansen na medyo maganda na ang kanyang mga kasanayan sa pag-block. Kahit na hindi ito gagana laban sa ibang mga kasanayan, tiyak na gagana ito pagdating sa Tornado Knife. Ang kailangan lang niyang gawin ay magsanay pa upang talunin ang Black God. Sa pagkakataong ito, mas mabuti pang hindi mo na ako bibigyan ng pagkakataon. Iniisip ni Hansen kung paano niya matatanggal ang Black God na hayop na iyon. Medyo nagagalak si Tang Shenleo. Sa kabutihang palad, ang kanyang pamilya ay may higit pang mga lihim kaysa sa Tornado Knife. Kung hindi, sa hinaharap, hindi na niya kailangang makipaglaban muli kay Hansen at maaari lamang siyang tawaging lolo. Samantala, sinumpa ni Tang Shenleo sa kanyang sarili na hindi na niya gagamitin ang mga kasanayan ng kanyang pamilya sa harap ni Hansen. Hiniling ni Hansen kay Tang Shenleo na magsanay kasama siya ng ilang araw pa. Sa huli, si Tang Shenleo ang naging biktima ng pagpapahirap. Hindi niya magawa ang kanyang mga galaw, at siya ay tinalo ng miserable ni Hansen. Minsan, hindi na nakayanan ni Tang Shenleo at gumamit ng ibang mga kasanayan sa kutsilyo upang baguhin ang sitwasyon.
Nang hindi na gustong makipaglaban kay Hansen si Tang Shenleo at umiwas sa virtual camp, sumuko na rin si Hansen. Sa kasalukuyan, tiwala na tiwala si Hansen na harapin ang Tornado Knife. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung nagsanay ba si Black God ng ibang kahangahangang mga kasanayan. Bilang karagdagan, marami siyang master fighter na halos imposible na patayin siya ng walang perpektong pagkakataon. Kung hindi kita mapapatay, dapat akong makakuha ng ilang kita muna. Matapos matuto mula kay Li Xinglan tungkol sa mga kamakailang galaw ni Black God, pumikit ang mga mata ni Hansen. Sa panahong ito ng taon, dahil sa mga agos ng karagatan o iba pang mga dahilan, sa dalampasigan ng ilog ng yelo kung saan karaniwang walang mga nilalang, makikita ang pagdating ng isang malaking bilang ng mga isdang ahas. Dumating sila sa dalampasigan mula sa karagatan para sa hindi kilalang dahilan. Karamihan sa mga isdang ahas ay mga primitive na nilalang. Gayunpaman, kung ang kumpol ng isda ay sapat na kalakihan, maaaring may mga mutant at sacred blood snakefish sa gitna nila. Ang dalampasigan ng ilog ng yelo ay ang teritoryo ng Black God Shelter. Tuwing taon, libu-libong mga isdang ahas ang aakyat mula sa karagatan. Palagi silang nakakakuha ng ilang mga mutant snakefish at isang sacred blood snakefish king. Ito ay isa sa mga nakapirming benepisyo ng Black God Shelter. Sa panahong ito ng taon, tatawagan ni Black God ang isang malaking bilang ng mga tao upang pumunta sa dalampasigan upang mangaso ng mga isdang ahas. Maagang dumating si Hansen sa ilog ng yelo. Gayunpaman, hindi siya nangaso, ngunit naghukay ng isang yungib ng yelo na isang tao lamang ang kasya sa isang kapat ng dalampasigan. Pagkatapos ay nagtago siya sa yungib at nagtambak ng nyebe sa labas. Kahit gaano kahirap mag-isip ang Black God, hindi niya mahulaan na may magtatago sa yungib ng yelo sa loob ng ilang araw. Matapos dumating ang malaking kumpol ng mga isdang ahas sa dalampasigan, pinangunahan niya ang mga tao upang linisin ang lugar at hindi nakita si Hansen. Kabanata 513. Nakatago si Hansen sa loob ng yungib ng yelo, kinakain ang karne ng jerky habang pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa siwang na kanyang sinadya. Maraming mga isdang ahas ang nagsimulang umakyat mula sa ilog ng yelo at umabot sa dalampasigan na natatakpan ng yelo. Parami ng parami ang mga isda, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanilang sinusubukan gawin. Mahigit sa 1,000 tao ang nagtipon mula sa Black God Shelter, hinuhuli ang mga isdang ahas na dumating. Ang mga isdang ahas ay parang mga ahas sa dagat. Sa katunayan, hindi katulad ng mga ahas, wala silang mga pangil o anumang ngipin. Dahil natatakpan sila ng uhog, madaling madulas ang mga sandata sa kanilang balat. Kung ang isang tao ay malilimutan ng nilalang, ang matutulis nitong kaliskis sa tiyan ay maaaring masira pa ang mga buto ng isang tao. Kung walang malaking pangkat na nangangaso ng mga isdang ahas ng sama-sama, madaling malilibutan ng mga isdang ahas ang isang maliit na bilang ng mga tao at mapatay. Ang mga ordinaryong tao ay walang mga kondisyon upang patayin sila. Tanging isang malaking puwersa tulad ng Black God ang maaaring mag-organisa ng ilang mga bagong tao upang mangaso ng mga isdang ahas ng sama-sama. Dahil hindi pa lumilitaw ang Sacred Blood Snakefish King, ang mga malalakas na evolvers na may fitness level na higit sa 100 kasama ang Black God mismo ay hindi gumagalaw. Ang kanilang ginagawa lang ay ang pamumuno sa libu-libong mga evolvers upang mangaso ng mga nilalang sa dalampasigan. Ang mga primitive na isdang ahas ay pawang itim. Paminsan-minsan, makikita ang ilang mas malalaking isdang ahas na may gintong leon sa kanilang likod, na mga mutant. Hindi pa nakikita ni Hansen ang Sacred Blood Fish King, ngunit narinig niya na ang Fish King ay mas maliit sa laki, mas maliit pa kaysa sa mga primitive. Malamang na nasa laki ito ng isang ordinaryong cobra. Dahil dito, gusto ni Hansen na nakawin ang Sacred Blood Snakefish King. Kung mas malaki ito, hindi niya ito madadala kahit na ninakaw niya ito. Ang Sacred Blood Snakefish King ay perpekto sa laki. May 2 hanggang 3 araw mula nang dumating ang mga isdang ahas sa dalampasigan hanggang sa bumalik sila sa karagatan, kaya hindi nagmamadali si Hansen. Ang lamig sa loob ng yungib ng yelo ay hindi gaanong nakakaapekto sa kanya. Gayunpaman, hindi siya komportable sa pag-crawl at kailangan niyang gamitin ang Jad Esken upang maging mas maayos ang pakiramdam niya dahil hindi siya makagalaw. Sa kabutihang palad, sa ikalawang araw mula nang dumating ang mga isdang ahas sa dalampasigan, narinig ni Hansen ang mga sigaw sa gitna ng karamihan. Mabilis siyang tumingin sa siwang at nakita na isang malaking bola ng mga isdang ahas ang dumating sa dalampasigan. Sa tuktok ng bola, nakatayo ang isang maliit na maitim na pulang isdang ahas na nakataas ang ulo. Ang maitim na pulang isdang ahas ay medyo mas mahaba sa 6 na talampakan. Nakatayo sa tuktok ng pader, mayroon itong isang pares ng palikpik o pakpak sa likod ng ulo nito.
Habang gumagalaw ang mga palikpik, naglalabas ito ng kakaibang ingay. Sa wakas ay dumating na ang Sacred Blood Snakefish King. Biglang nag-excite si Hansen, pinagmamasdan ang kondisyon sa labas. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, pupunta siya at mahuhuli ang Snakefish King. Naisip na niya ang ruta para makatakas. Sa kasalukuyan, panahon ng mga isdang ahas. Para dumating ang mga isdang ahas, kaya walang ibang mga nilalang sa karagatan sa malapit. Matapos kunin ni Hansen ang Snakefish King, susugod siya sa karagatan. Nakasakay sa Silver Eel, madali siyang makatakas. Kahit gaano karami ang tao sa Black God Shelter, hindi nila siya mahabol at kailangan nilang panuorin siyang umalis. Matapos lumitaw ang Snakefish King, mas naging baliw ang ibang mga isdang ahas, nagmamadaling pumunta sa sahig. Sa wakas ay gumalaw ang mga advanced fighter sa Black God Shelter. 5 o 6 na evolvers na may fitness na higit sa 100 ang pumatay patungo sa Fish King, pinamumunuan ni Black God. Patuloy na binabantayan ng ibang mga tao ang kanilang mga posisyon, pinapatay ang ibang mga isdang ahas. Hindi sila mukhang kinakabahan. Malinaw, medyo may karanasan na sila. Sumugod si Black God at ang kanyang mga kasama, at hindi na mablock ng mga primitive na isdang ahas ang kanilang daan. Sa lalong madaling panahon, papalapit na sila sa Snakefish King. Naglabas ng kakaibang tili ang Snakefish King at tumalon sa hangin. Gumalaw ang mga palikpik nito, lumipad ito sa langit na parang ibon. Masyadong maliit ang mga pakpak nito. Sa likod ng ulo nito, parang isang pares ng tainga na medyo mas malaki. Hindi inaasahan, kaya pala itong lumipad gamit ang mga pakpak. Pinapaligiran ni Black God at ng iba pa ang Fish King. Habang hinahampas nila ito ng kanilang mga sandata, malinaw na mad-ulash ang kanilang mga sandata. Hindi nila mapatay ang nilalang sa maikling panahon. Ang Snakefish King ay 100 beses na mas mad-ulash kaysa sa isang eel. Kahit na ang Sacred Blood Beast Soul Sword ay mad-ulash sa katawan nito, hindi nag-iiwan ng anumang marka. Kahit na ang Tornado Knife ni Black God ay hindi gumana dito, na nagparamdam kay Hansen ng sobrang pagkagulat. Kung hindi nila masaktan ang Snakefish King, paano napatay ni Black God at ng iba pa ito sa nakaraang mga taon? Ang mga taong iyon ay hindi gumamit ng anumang espesyal na paraan ngunit sinalakay ng sama-sama ang Snakefish King habang pinapatay ang mga primitive na isdang ahas na papalapit sa kanila. Matapos manood ng ilang sandali, nahulaan ni Hansen kung ano ang kanilang sinusubukan gawin. Kahit na ang Snakefish King na iyon ay kaya lumipad, malinaw na hindi ito tatagal sa hangin dahil nangangailangan ito ng higit pa sa mga maliit na pakpak para lumipad. Sa unang pagkakataon ng lumilipad ito, kaya nitong manatili sa hangin ng mga 15 minuto. Gayunpaman, unti-unti, mas maikli at mas maikli ang pananatili nito sa hangin at kailangan ng lumapag. Sa hangin, wala itong anumang punto ng aplikasyon ng puwersa. Gayunpaman, kapag nasa lupa na ito, may mga punto ng aplikasyon ng puwersa. Kapag pinutol muli ng mga sandata ito, hindi na mad-ulash ang mga ito ng madali. Matapos manood ng mahigit sa kalahating oras, napansin ni Hansen na humihina ng humihina ang Snakefish King. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon, tinanggal ang nyebe sa labas, at umakyat mula sa yungib ng yelo. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamahalagang sandali para manggaso siya ng Snakefish King. Dahil ang Snakefish King ay nakaramdam ng masama at patuloy na sumisigaw, na nagparamdam ng mas baliw sa kumpol ng mga isdang ahas. Ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang manggaso ng mga isdang ahas, at walang labis na enerhiya upang tumingin sa ibang mga tao. Bilang karagdagan, nalinis na nila ang espasyo at naharang ang daan patungo sa dalampasigan, kaya walang paraan na maaasahan nila na may isang outsider na naroroon. Pumasok si Hansen sa grupo ng libu-libong tao, at walang nakapansin na siya ay isang outsider. Walang pakialam na pinatay ni Hansen ang ilang mga isdang ahas at unti-unting lumapit. Naka-circle na si Black God at ang iba pa sa paligid ng Snakefish King sa iba't ibang direksyon dahil natatakot silang makatakas ito sa karagatan. Mas mahirap at mas mahirap para sa Snakefish King na lumipad. Mukhang malapit na itong mamatay. Kapag nawala na ang kakayahan nitong lumipad at kaya lang gumalaw sa lupa, madali na itong mapatay. Unti-unting lumapit si Hansen kay Black God at sa kanyang mga kasama, nakatuon ang kanyang mga mata sa kanilang mga galaw. Naisip ni Hansen, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung kaya kung patayin si Black God dito, wala nang leader ang Black God Shelter, na magiging mas madali para sa akin na sakupin ang shelter. Sa una, gusto lang ni Hansen na nakawin ang Snakefish King. Ngayon na may pagkakataon siyang patayin si Black God, hindi niya ito hahayaan. Itinuon ni Hansen ang kanyang pansin kay Black God. Sa lalong madaling panahon, hindi na makakalipad ang Fish King.
Napakasaya ni Black God, nakahanap ng pagkakataon, at sumugod upang hatiin ito sa kalahati. Kabanata 514, Brother, watch out! Nang malapit na si Black God na umatake, bigla niyang narinig ang kanyang kaibigan na nagbabala sa kanya at nakaramdam ng masama. Talagang kahanga-hanga at matigas si Black God. Sa sandaling narinig niya ang boses, agad siyang bumagsak pasulong. Ngunit, medyo huli na. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang likod. Mukhang ang armor sa kanyang likod at ang kanyang mga kalamnan ay nahasap ng matutulis na sandata. Nakaramdam si Hansen ng panghihinayang. Si Black God at ang mga nangungunang evolvers ay medyo malayo sa karamihan. Nang lumapit siya, natuklasan pa rin siya ng isang evolver sa tapat niya na nagbigay babala kay Black God sa tamang oras. Sa kanyang mga pangil, hindi niya napatay si Black God sa pagkakataong ito. Bumagsak si Black God sa lupa at gumulong ng ilang talampakan palayo, pinipigilan ng sakit sa kanyang likod. Ang 5 evolvers na may fitness level na higit sa 100 ay lumapit kay Hansen. Hindi nagtagal si Hansen. Hindi napatay ng kanyang atake si Black God, kaya alam niyang nawala na ang kanyang pagkakataon. Dumiretso siya sa Snakefish King, gamit ang kanyang mga pangil upang putulin ang ulo nito. Kinuha ang katawan ng nilalang, tumakbo si Hansen patungo sa ilog ng yelo. Patay na ang Sacred Blood Creature Snakefish King. Walang beast soul na nakuha. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Sacred Geno Points. Sinubukan ng mga evolver na pigilan si Hansen, ngunit sumayaw siya pakaliwa at pakanan, zigzagging sa pagitan ng 3 tao ng sandali. Tumakbo siya sa 5 tao nang walang tigil. Nang bumangon si Black God, pinipigilan ng sakit, si Hansen ay umalis na. Iyan ang hayop na iyon. Hindi pa ba siya patay? Patayin mo siya para sa akin. Nakita ni Black God ang hitsura ni Hansen, nakilala siya, at sumigaw sa mga evolver sa sorpresa at galit. Mabilis na humabol ang mga evolver kay Hansen. Gayunpaman, diretsyong tumalon si Hansen sa ilog ng yelo. Isang higanting silver eel ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang higanting silver eel ay nagwasak ng yelo sa ilog at nasa 100 talampakan na ang layo, na nag-iwan kay Black God at sa kanyang mga kaibigan na nagulat sa lupa. Black God, kinuha ko ang ilan sa mga interes ngayon. Sa susunod na makita kita, papatayin kita. Malakas na sinabi ni Hansen at umalis na sakay ng silver eel. Patay ka, papatayin kita tiyak, papatayin kita. Sobrang galit ni Black God na nakatayo, sinisisi ang direksyon ni Hansen. Nang sinabihan si Hansen, inilipat niya ang kanyang likod na nagpasakit sa kanyang sugat kaya't naging mas masakit ang kanyang mukha. Talagang nagalit si Black God. Hindi lang siya halos napatay ng isang sneak attack, kundi ninakaw din ang kanyang Sacred Blood Snakefish King. Bilang karagdagan, ang gumawa ng lahat ng iyon ay isang taong akala niya ay patay na sa ilalim ng nagyayelong lawa. Mula nang dumating siya sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, hindi pa siya nakaranas ng ganito, na naging dahilan upang siya ay magalit na parang gusto ng samuka ng dugo. Hindi pinansin ni Hansen ang ginawa ni Black God at sumakay sa Silver Eel, bumaba sa isang liblib na lugar. Tinawag niya si Meowth at sumakay kay Meowth palayo sa teritoryo ng Black God Shelter. Lalala, ako ay isang master ng barbecue. Nag-barbecue si Hansen ng isdang ahas na kanyang tinanggalan ng balat sa maginhawang stove na dinala niya at humuhuni ng kaunting awitin ng masaya. Hindi madaling makuha ang ganitong Sacred Blood creature. Ang Sacred Blood Snakefish King na ito ay magbibigay sa kanya ng 8 o 9 na Sacred Geno Points sa pinakababa. Ang mas mahalaga, ang nilalang na ito ay ninakaw mula kay Black God na nagbigay kay Hansen ng labis na kasiyahan. Sa pamamagitan ng amoy ng barbecue, hindi niya mapigil ang mapadaliri ang kanyang bibig. Sayang, isang beses lang sila bumibisita sa dalampasigan sa isang taon. Kung hindi, ang saya kong araw-araw ko silang makakain, naisip ni Hansen habang nagba-barbecue. Bago matapos ang barbecue, nakita ni Hansen ang isang tao na papalapit sa kanya sa nyebe sa labas. Nandito na ang mga tao ni Black God. Nagulat si Hansen, sumilip sa direksyong iyon, at mukhang hindi naman. Kung mga tao sila mula sa Black God Shelter, dapat higit sa isa. Nang lumapit ang tao, nakita ni Hansen kung ano ang hitsura nito. Sa labas ng inaasahan ni Hansen, kilala niya ang tao. Bagamat hindi sila pamilyar sa isa't isa, mayroon siyang mas malalim na impresyon dito. Ang apo ni Senator Yi, si Dangmo. Nang lumahok si Hansen sa paligsahan ng unang santuwaryo ng Diyos gamit ang identity ng dollars, natalo ni Hansen si Dangmo upang maging top 10. At ang Fairy Queen ay kanyang gantimpala sa pagiging isa sa mga chosen. Matapos iyon, hindi na siya nakarinig ng balita tungkol kay Dangmo. Hindi inaasahan, nagkita sila dito.
Direktang naglakad si Dong-mo sa tapat ni Hansen. Tiningnan niya ang barbecue sa stove at inilapag ang isang nilalang na parang fox na pula sa nyebe. Itinuro ang barbecue, nagtanong siya, gusto kong ipagpalit ang mutant creature na ito para sa iyong barbecue, okay lang ba? Hindi. Diretso ang sagot ni Hansen, na iniisip, akala mo ba'y tanga ako? Isang mutant creature para sa aking sacred blood creature. Hindi napigil ang nakakunot ang noo ni Dong-mo, muling tiningnan si Hansen. Dahil wala na siyang nainit na pagkain sa loob ng mahabang panahon, nais niyang ipagpalit ang mutant creature na nahuli niya para sa barbecue, na biglang tinanggihan ng kabilang tao. Maaari bang hiramin ang iyong stove? Sabihin mo ang presyo. Hindi malaman ni Dong-mo kung saan nagmula si Hansen, kaya hindi siya nag-alintana sa sagot. Itinuro ni Dong-mo ang stove ni Hansen. Medyo mura ang stove. Gamitin mo na lang, sabi ni Hansen na may ngiti. Walang sinabi si Dong-mo kundi tinawag ang isang dagger upang linisin ang nilalang na parang fox. Nagputol ng isang piraso ng karne, sinimulan niyang gawing barbecue. Ang dalawang tao ay hindi masyadong nag-usap kundi nag-barbecue ng magkahiwalay. Nang ang barbecue ni Hansen ay halos handa na, kumuha siya ng kagat at naramdaman itong napakasarap. Natunaw ang mantika sa kanyang bibig. Ang sarap, kinuha ni Hansen ang ilang mga pampalasa upang ilagay sa barbecue bago niya ito tinagal-tagal. Nagtaka si Dong-mo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang mayroong napakaluwag habang nangangaso. Hindi lamang nagdala si Hansen ng stove, nagdala rin siya ng 12-dosenang uri ng pampalasa, na puno ang isang malaking bag. Nang lumunok, nagpatuloy si Dong-mo sa paggawa ng sarili niyang barbecue. Gayunpaman, ang barbecue ni Hansen na may pampalasa ay amoy na napakasarap na mahirap para kay Dong-mo na hindi mapansin. Si Dong-mo ay nagtatrabaho ng mabuti upang mag-aral, sinusubukang pahusayin ang kanyang kasanayang martial at linisin ang kanyang pangalan na pinagsalitaan ni Dollar. Madalas siyang gumugol ng ilang buwan tuwing pumunta siya sa santuwaryo ng Diyos, at minsan kahit higit sa kalahating taon. Sa yelo, ang tanging makakain niya ay hilaw na karne. Kahit na siya ay gawa sa bakal, hindi na kaya ng kanyang tiyan ito. Bibili mo ba ako ng mga pampalasa? Sa wakas ay nagtanong si Dong-mo. Medyo mahal ito, nagblink si Hansen at sinabi. Sapat na mabait siya upang pahintulutan si Dong-mo na gamitin ang stove ng libre. Walang paraan na maibigay niya ang mga pampalasa kay Dong-mo ng libre rin. Si Hansen ang nagdala ng mga pampalasa sa santuwaryo ng Diyos. Ibigay mo ang presyo, direkta ang sinabi ni Dong-mo. Ibigay mo sa akin ang natitirang kalahating piraso ng iyong karne, at maaari mong gamitin ang aking mga pampalasa kung nais mo. Ang mga pampalasa ni Hansen ay hindi naman mahalaga sa katunayan. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagiging bihira, may halaga ang mga ito sa lugar na ito. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Dong-mo ang kalahating piraso ng mutant meat kay Hansen at sinabi, ibigay mo sa akin ang pampalasa. Gusto ko ang isang tiyak na tao tulad mo. Ibinigay ni Hansen ang mga pampalasa kay Dong-mo at tinanggap ang mutant meat ng masaya. Kabanata 515. Magkano na ang nagugol mo sa santuwaryo ng Diyos? Tanong ni Dong-mo kay Hansen. Hindi matagal, ilang araw lang, sagot ni Hansen. Nakarinig ka ba tungkol kay Dollar kamakailan? Si Dong-mo ay nagtagal ng halos 6 na buwan sa santuwaryo ng Diyos sa pagkakataong ito. Nanguhuli siya ng mag-isa sa buong panahon at walang balitang nakuha mula sa labas. Nagtaka si Hansen, hindi niya inaasahan na iyon ang itatanong ni Dong-mo. Nag-isip siya at sinabi, narinig ko na may isang tao na may pangalang Kill Dollar sa opisyal na plataporma. Siya ay nanalo ng sunod-sunod. May ilang tao na nagsabing siya ay si Dollar mismo, at nagtataka ako kung totoo iyon. Ikwento mo sa akin ang mga detalye, agad na sinabi ni Dong-mo. Matapos kunin ang mutant meat, ipinaliwanag ni Hansen ng maiksi kay Dong-mo, at idinagdag sa dulo, nakarinig lang ako tungkol dito. Walang nakakaalam kung si Kill Dollar ay talagang si Dollar. At ako ang huling magsasabi. Dapat siya iyon. Maliban sa kanya, walang sino man ang makakagawa ng ganoon, matibay na sinabi ni Dong-mo. Nahiya si Hansen sa loob. Tiyak na may mga evolver na kasing galing. Hindi lang siya nakatagpo ng totoong mahusay na kalaban. Gusto kong manghuli ng sacred blood creature at kailangan ko ng katulong. Sumama ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang 10% ng karne matapos akong magtagumpay, sabi ni Dong-mo kay Hansen matapos kumain ng mas maliit na bahagi ng barbecue at inilagay ang natitira sa kanyang bulsa. 20%, nagblink si Hansen at dinobol ang presyo. Sige, pera na. Hindi na nagbargain si Dong-mo at inutusan si Hansen na sumama sa kanya. Gustong-gusto ni Hansen ang mga taong katulad nito.
Ang mga mayayamang tao na hindi nagmamalasakit sa presyo at nakatuon lamang sa kasiyahan ay ang pinakamahusay. Sumunod si Hansen kay Hidalgo patimog sa yelo, at hindi nagtagal ay umabot sila sa mga bundok na natatakpan ng nyebe. Kung babalik siya sa Goddess Shelter, kailangan niyang tawirin ang rehiyong ito. Gayunpaman, dahil sa terrain, hindi madaling tawirin ang rehiyong ito. Bukod dito, kung makatagpo siya ng mga sacred blood creatures, masyadong delikado ang makipaglaban sa mga bundok na walang kakayahang lumipad. Kung hindi siya maging maingat, maaaring mahulog siya sa mga malalim na lambak. Ang dahilan kung bakit sina Li Xinglan at Black God ay susubok na sakupin ang Royal Shelter bago sila lumawak sa rehiyon ng bundok ay dahil sa terrain na hindi angkop para sa malakihang labanan. Hindi ka ba sumusubok na pumasok sa mga bundok upang manghuli ng mga sacred blood creatures? Nagtanong si Hansen kay Hidalgo, nagtataka. Relax, walang panganib. Nais ko lang na ilabas mo ang nilalang para sa akin. Ang natitira ay trabaho ko na. Ang nilalang na iyon ay nagdusa sa aking mga kamay, kaya hindi ito lalabas kung nandoon ako, tahimik na sinabi ni Hidalgo. Wala nang sinabi pa si Hansen at sumunod kay Hidalgo sa mga bundok na natatakpan ng nyebe. Tulad ng sinabi ni Hidalgo, hindi siya pumasok ng malalim sa mga bundok kundi huminto pagkatapos umakyat ng isang bundok. Maglakad ka lang sa harap ko. Kapag lumabas ang nilalang, tumakbo sa aking direksyon. Nagsimula si Hidalgo na maghukay ng butas sa nyebe at humiga, hinihiling kay Hansen na takpan siya ng nyebe. Alam ni Hansen na tulad niya, si Hidalgo ay isa ring assassin. Wala nang sinabi si Hansen at sumunod sa utos ni Hidalgo, naglakad sa paligid sa lambak sa unahan niya. Tumingin sa paligid, ang tanging nakikita niya ay patuloy na mga bundok na natatakpan ng nyebe. Walang mga nilalang, lalo na walang mga sacred blood creatures. Ano ang mga nilalang na nandito? Naghanap si Hansen sa loob ng ilang sandali at walang nakita. Habang nagiging hindi mapagpasensya si Hansen, bigla niyang narinig ang tunog ng mga kuko. Mula sa malayo, nakita niya ang isang nilalang na parang asno na may pares ng mga sungay na tumatakbo mula sa likod ng bundok. Medyo malapad ang mga kuko nito, na pumipigil sa kanya na maipit sa nyebe. Tumakbo ito papunta kay Hansen ng mabilis at mas mabilis. May nilalang nga, hindi alam ni Hansen kung ito ang nilalang na tinutukoy ni Hidalgo. Humarap siya at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Hidalgo. Mukhang kaya ng nilalang na ito na lumipad, mabilis na tumatakbo sa nyebe. Sa kabutihang palad, malapit na si Hansen sa kinaroroonan ni Hidalgo at mabilis siyang umabot sa kanya. Sinundan ng nilalang si Hansen at mabilis na lumapit. Biglang lumabas si Hidalgo mula sa ilalim ng nyebe, lumitaw sa ilalim ng tiyan ng nilalang, at sinaksak ang kanyang dagger sa tiyan nito, na nagdudulot ng mahabang hiwa. Ang nilalang ay dumudugo sa kanyang tiyan. Nakalimutan si Hansen, narinig ito, yumangay, at lumiko at tumakbo. Ngunit hindi kailanman pakakawalan ni Hidalgo iyon. Habang hinahabol ito, paulit-ulit na pinutol ni Hidalgo ang nilalang. Sa wakas ay nahulog ang nilalang sa lupa ng tahimik. Magandang kasanayan, magandang footwork. Hindi napigil ang purihin ni Hansen. Talagang umunlad si Hidalgo sa mga nakaraang taon. Bukod dito, siya ay nasa ikalawang santuwaryo ng Diyos ng ilang taon na mas maaga, kaya't napabuti niya ng malaki ang kanyang mga Geno points. Kung si Dollar iyon, napatay na niya ang nilalang sa unang atake. Hindi pa ako sapat na magaling, seryosong sinabi ni Hidalgo. Nahiya si Hansen sa loob. Si Hidalgo ay talagang nahuhumaling. Dapat na ilang taon na mula nang huli siyang makita si Hidalgo. Kaya, walang paraan na alam ni Hidalgo kung anong antas na siya. Ganap na ilusyon lamang ito. Iyan ba ang sacred blood creature na sinasabi mo? Lumapit si Hansen sa nilalang at nagtanong, naguguluhan. Bagamat mabilis tumakbo ang nilalang na ito, hindi ito mukhang isang sacred blood creature batay sa fitness nito. Uminom si Hidalgo ng ulo. Hindi ito. Ito ay isang mutant creature. Tumigil si Hidalgo at sinabi, maganda rin ito. Gagamitin natin ang katawan na ito bilang pain. Lalabas ang nilalang na iyon sa amoy ng dugo. Maaari kang manatili dito at mag-barbecue mula sa mutant creature na ito. Pagkatapos ay naghukay si Hidalgo ng isa pang butas at muling nagtago. Bro, hindi mo na kailangan magtrabaho ng masyado. Paano kung patuloy tayo pagkatapos kumain ng sama-sama? Tanong ni Hansen. Walang kailangan. Kung si Dollar iyon, mas mabuti pa ang ginawa niya, seryosong sinabi ni Hidalgo at pinilit si Hansen na takpan siya muli. Walang maisagot si Hansen. Kahit siya ay nahihiya, hindi niya naramdaman na kasing galing siya tulad ng inilarawan ni Hidalgo. Muling tinakpan ni Hansen si Hidalgo. Ipinapasa ang katawan ng mutant creature, naisip ni Hansen na medyo masyado itong malaki para sa kanya na kainin.
Kaya tinawag niya si Meowth upang bigyan siya ng pagkain. Masiglang kinagat ni Meowth ang katawan ng mutant creature. Samantalang si Archangel, hindi siya nagmamalasakit na kumain ng mutant meat, ayaw lumabas. Kumuha si Hansen ng isang piraso ng inihaw na Snakefish King, kumakain habang nakaupo. Agad niyang narinig ang boses na nagsasabi sa kanya ang pagtaas ng Sacred Geno Points. Nakita na si Hansen ay pinapakain si Meowth ng mutant meat, bahagyang nakakunot ang noo ni Idangmo. Ang gawin na ito ay medyo masyadong maluho. Kahit si Idangmo mismo ay hindi pa nagawa iyon dati. Matapos ang lahat, ang mga mapagkukunan sa yelo ay napakalimitado na hindi pa napuno ni Idangmo ang kanyang mutant Geno Points. Matapos kumain si Hansen ng ilang kagat, narinig niya ang malalakas na tunog ng mga kuko mula sa likod ng bundok muli. Kabanata 516. Biglang tumindig si Meowth na kumakain. Ibinuka nito ang mga pangil nito patungo sa direksyon ng ingay at nagngangalit. Tumingin si Hansen sa direksyon ng bundok na natatakpan ng nyebe, at hindi nagtagal ay nakita ang isang nilalang na parang Triceratops na lumalabas mula sa likod ng bundok. Ang mga sungay nito ay parang pilak na pangpang at ang balat nito ay parang bakal. Sa sandaling lumabas ang Triceratops, nahulog si Hansen sa pagkabigla. Nagtataka si Hansen kung bobo ba si Idangmo. Ang ganitong kalaking nilalang ay tumitimbang ng hindi bababa sa 12 tonelada. Magtatagal ng higit sa 1 taon para sa isang tao na kainin ito. Anong silbi nito kahit na mapatay niya ito? Ngunit naisip ni Hansen, marahil ay sinusubukan lamang ni Idangmo na makuha ang Beast Soul. Hindi gaanong mahalaga sa kanya ang karne. Nakaramdam si Hansen ng kaunting pagkaabala. Gayunpaman, hindi ito magiging sayang kung makuha niya ang karne. Hindi siya kakain, ngunit maaari niyang pakainin si Archangel. Kinuha ni Hansen si Meowth at tumakbo pabalik. Hindi na niya kailangang gumalaw. Sa 20% ng karne, masaya niyang mapapakain si Archangel. Yumuko ang Triceratops sa lokasyon ng katawan ng mutant creature. Walang pahinga, patuloy pa rin itong lumapit kay Hansen. Biglang lumabas si Idangmo mula sa hukay, sinaksak ang kanyang dagger sa tiyan ng Triceratops. Mas makapal ang balat ng Triceratops kumpara sa mutant creature. Nawala ang dagger ni Idangmo sa balat ng Triceratops, ngunit walang dugo ang lumabas. Tanging itim na balat at puting taba ang nahati. Sinubukan ng Triceratops na alisin si Idangmo mula sa ilalim ng tiyan nito. Gayunpaman, umakyat si Idangmo sa katawan nito at pumunta sa likod nito na parang gecko, matinding sinaksak ang likod nito. Umiyak ang Triceratops at nag-stamp ng parang baliw, sinisikap na tanggalin si Idangmo. Gayunpaman, napakalapit ni Idangmo sa nilalang kaya't hindi siya nahulog. Nahanap ni Hansen ang isang liblib na lugar at umupo, hinahaplos ang ulo ni Meowth habang tinatangkilik ang kanyang barbecue pati na ang pagtatanghal ni Idangmo. Bravo! Bibigyan kita ng 9.9 para sa galaw na ito, nang makita ang isang mahusay na galaw, hindi napigilan ni Hansen ang kanyang sarili. Sobrang nabigo si Idangmo. Napakabigat at matigas ng balat ng Triceratops na tanging kaunting dugo ang lumabas nang sinaksak niya ang nilalang ng maraming beses. Sa kabilang banda, tila walang hanggan ang lakas ng Triceratops. Tumatalon at umiikot, halos naalis nito si Idangmo ng ilang beses. Kinailangan niyang hawakan ang nilalang gamit ang parehong kamay at manatiling malapit dito. Walang pagkakataon para hawakan muli ang dagger. Gayunpaman, nasisiyahan si Hansen sa palabas, pumapalakpak kapag may maganda siyang nakita, na nagbigay kay Idangmo ng sobrang pagkabigo na halos gusto na niyang samukan ng dugo. Halika at tulungan mo ako. Hindi na makapaghintay si Idangmo at sumigaw kay Hansen. Hindi yun okay. Nagkasundo tayo. Bibigyan mo ako ng 20% ng karne at ang lahat ng kailangan kong gawin ay ilabas ang Sacred Blood Creature. Hindi ko pakialaman ang ibang bagay, umiling si Hansen at sinabi. Kung makatakas ang nilalang na ito, wala kang makukuha, muling sumigaw si Idangmo. Kung gusto mong kumilos ako, ayos lang. Gayunpaman, sa ganoong paraan, hindi natin maibabahagi ang karne na ganito. Dapat ay makuha ko ang 60% ng karne. Ang 20% ay aking gantimpala sa paglalabas nito. At ang natitirang 40% ay kung ano ang dapat kong makuha para makipagtulungan sa iyo upang patayin ito, binilang ni Hansen ang kanyang mga daliri at sinabi. 60% ay okay. Tulungan mo akong patayin ito, at maaari mong kunin ang 60% ng karne. Wala nang mood si Idangmo na makipag-bargain kay Hansen. Ang pangunahing layunin niya ay makuha ang Beast Soul. Mas mababa ang halaga ng karne. Okay, ayos na deal. Tumayo si Hansen, tinawag ang kanyang mga pangil at naglakad patungo sa Triceratops. Tulungan mo akong i-distract ito mula sa gilid.
Nang makita ni Idangmo si Hansen na papalapit, mabilis siyang nagsabi. Ngunit hindi pinansin ni Hansen ito. Direkta siyang naglakad patungo sa Triceratops. Napansin ng Triceratops si Hansen at tumakbo patungo sa kanya na may pulang mata. Parang isang lokomotibo sa buong bilis, sobrang nakakatakot. Patuloy na naglakad si Hansen patungo sa Triceratops sa normal na bilis. Sa sandaling malapit na siyang makabangga sa Triceratops, biglang nakaharap si Hansen. Tumakbo ang Triceratops sa katawan ni Hansen, nakahiga si Hansen sa puwang sa pagitan ng mga binti nito. Tumakbo ang Triceratops nang hindi nasaktan si Hansen. Inalis ni Hansen ang nyebe sa kanyang katawan at tumayo. Humangay ang Triceratops na may dugo na lumalabas mula sa kanyang tiyan. Umikot ito at nahulog sa lupa ng malakas. Sinubukan nitong bumangon ng ilang beses ngunit hindi na nakabangon. Tumalon si Idangmo mula sa likod ng Triceratops, maingat na binantayan ang umaagos na nilalang at nakita ang tatlong marka sa tiyan nito na tumatago sa buong katawan. Malinaw na ito ay iniwan ni Hansen nang dumaan siya sa nilalang. Nakatitig si Idangmo kay Hansen ng matagal. Hindi niya inaasahan na ang random na tao na nakilala niya ay isang master. Alam niya ang mga kahangahangang figure sa yelo, kaya hindi siya naglaan ng masyadong pansin kay Hansen nang una siyang makita. Gayunpaman, ang atake ni Hansen ay talagang nagbigay ng sorpresa kay Idangmo. Kung hindi ka kumilos ng mabilis, mamamatay ito, napansin ni Hansen kay Idangmo. Sa normal na sitwasyon, sa ilalim ng mga pangyayari, susundin ni Hansen ang kasunduan. Dahil sumang-ayon siyang tulungan si Idangmo na patayin ang nilalang at may 60% siya ng karne, hindi na niya kailangang maging sakam sa potensyal na beast soul. Wala nang sinabi si Idangmo at sinaksak ang kanyang dagger sa panga ng Triceratops, tinapos ang buhay nito sa ilang atake. Kung nakuha man ni Idangmo ang beast soul. Gayunpaman, wala siyang espesyal na ekspresyon matapos patayin ang nilalang. Lumapit kay Hansen, sinabi niya, magaling ka. Karaniwan lang. Nag-break lang ako ng 100, sabi ni Hansen nang walang gaanong pakialam. Alam ko ang mga lokasyon ng iba pang mga sacred blood creatures na nag-iisa. Paano kung magpatuloy tayong makipagtulungan sa hinaharap? Seryosong sinabi ni Idangmo. Okay lang. Gayunpaman, kung ito ay isang pangmatagalang pakikipagtulungan, hindi natin maibabahagi ng ganito, ngumiti si Hansen at sinabi. Ihahatid natin ang karne ng kalahati-kalahati. Ang beast soul ay depende sa ating sariling swerte. Ang katotohanan na sinabi iyon ni Idangmo ay nagpapakita na kinikilala niya na mas malakas si Hansen kaysa sa kanyang sarili. Kung hindi, dahil siya ang nagbigay ng lokasyon, dapat ay nakakuha siya ng 10% na higit pa. Okay, pumayag si Hansen. Magtatagal si Hansen ng ilang oras upang makahanap ng mga sacred blood creatures, at hindi siya tiyak na makakapatay ng mga nilalang na iyon ng mag-isa. Ibibigay ni Idangmo sa kanya ang lokasyon ng mga sacred blood creatures at maaari niyang kunin ang kalahati ng mga kita. Walang masama doon. Unahin natin ang paghahati ng karne ng sacred blood, itinuturo ni Hansen ang katawan ng Triceratops at sinabi. Ibigay mo na lahat, may lason sa sandata, kaya nahawahan na ang karne. Kahit nakunin ko ito, hindi ko na ito kakainin, kalmadong sinabi ni Idangmo. Salamat kung ganoon. Tinawag ni Hansen ang Angel, humiling na kainin nito ang Triceratops. Humanoid pet, anong antas nito? Nakatitig si Idangmo kay Archangel. Sa kanyang background, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng humanoid pet. Sacred blood? Sabi ni Hansen nang walang gaanong pakialam. Kabanata 517. Nakatitig si Idangmo sa anghel na kumakain ng Triceratops, nanlalaki ang mga mata. Napakahirap para sa kanya na isipin na ang anghel na mukhang isang maliit na batang babae ay makakakain ng kalahati ng karne ng Triceratops sa loob lamang ng kaunting sandali at mukhang hindi titigil anumang oras. Humingi siya ng tingin kay Hansen at nakita niyang kumakain si Hansen ng natitirang barbecue. Mas komplikado ang ekspresyon ni Idangmo. Bilang ina po ng isang senador, marami na siyang nakita. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng isang tao tulad ni Hansen na pinapakain ang isang humanoid sacred blood pet gamit ang lahat ng kanyang sacred blood meat mula nang pumasok siya sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Napakakaunti ng mga mapagkukunan sa yelo. Bagamat malaki ang nilalang na ito, isa pa rin itong sacred blood creature. Ang pagpapakain nito sa alaga ay nagpapakunot ng noo kay Idangmo. Sa puntong ito, kailangan ni Idangmo na muling suriin si Hansen. Malakas, pabaya, at walang pakialam. Kahit si Idangmo ay nagtataka sa pinagmulan ni Hansen. Panahon na, kailangan kong bumalik sa Alliance ngayon. Magkita na lang tayo sa susunod. Matapos makain ng anghel ang Triceratops, agad na nagpaalam si Hansen.
Bagamat hanggat hindi siya tinatawagan ni Jianran, siya ay walang ginagawa at may walang katapusang libreng oras, babalik pa rin siya paminsan-minsan sakaling mag-alala si Jianran. Babalik din ako sa Alliance. Sabay na tayo. Bagamat hindi kailangang bumalik ni Hidalgo sa Alliance, gusto niyang malaman ang tungkol sa pinagmulan ni Hansen at kung sino siya. Nag-teleport ang dalawang tao pabalik sa Alliance mula sa Starwheel Shelter. Agad na hinanap ni Hidalgo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Hansen. Ang pagiging totoo ng pangalang Hansen ay hindi inaasahan ni Hidalgo. Matapos tingnan ang mga detalye ni Hansen, nakaramdam si Hidalgo ng kakaiba. Batay sa pinagmulan ni Hansen, siya ay isang ordinaryong tao na hindi tumutugma sa kanyang mga nakamit. Mula sa kanyang impormasyon, ang pinakamalaking pagkakaiba sa buhay ni Hansen ay ang kanyang kasintahang si Jianran. Gayunpaman, bagamat ang mga G ay isang napaka-prominenteng pamilya, nakilala lamang ni Hansen si Jianran matapos siyang pumasok sa military academy. Bago iyon, wala siyang natanggap na tulong mula sa mga G. Kahit ngayon, hindi pa rin tinutulungan ng mga G si Hansen. Bago magpakasal si Jianran sa lalaki, wala silang dahilan upang tulungan siya. Kung magpapakasal siya kay Hansen ay hindi pa alam. Bukod doon, namangha si Hidalgo sa pag-unlad ni Hansen. Naisip ni Hidalgo na kung siya si Hansen, hindi niya kailanman maabot ang mga nakamit ni Hansen. Bilang karagdagan, ayon sa impormasyon, pumasok si Hansen sa ikalawang santuwaryo ng Diyos nang hindi hihigit sa 1 taon. Ang katotohanang mayroon siyang ganitong fitness sa yelo na may limitadong mapagkukunan ay nagpagtataka kay Hidalgo. Paano niya nagawa iyon? Hindi napigil ang nakakunot ang noo ni Hidalgo. Bumalik si Hansen sa Daphne, sinusubukang makipagkita kay Jianran. Gayunpaman, sa pintuan, hinarang siya ni Annie. Pareho tayong mga gwardya. Bakit mo pinakikialaman ang aking gawain? Naiinis si Hansen kay Annie. Mula nang dumating siya, wala na siyang masyadong pagkakataon na makasama si Jianran. Dahil sinabi kong hindi, malamig na sagot ni Annie. Paano kung kailangan kong pumasok? Galit si Hansen, malamig na nagtatanong. Maaari mong subukan. Walang pakialam na tiningnan ni Annie si Hansen na para bang tinitingnan niya ang isang patay na tao. Agad na gustong pumasok si Hansen ng puwersahan. Dahil lamang siya ay isang surpasser, labis na naging mayabang si Annie na nagpulala sa kanyang galit. Biglang bumukas ang mga pinto ng opisina ni Jianran at lumabas si Jianran mula sa loob. Hinawakan niya ang kamay ni Hansen at sinabi kay Annie, Colonel Annie, siya rin ang aking gwardya. May karapatan siyang makita ako anumang oras. Ikinalulungkot ko, Miss G. Ang utos na natanggap ko ay protektahan ang iyong kaligtasan ng 100% na tinatanggal ang lahat ng hindi ligtas na elemento. Kalmadong sinabi ni Annie. Pakisuyo, Kapitan. Nasa militar tayo, medyo naiinis na sabi ni Jianran. Hindi na nagsalita si Annie, ngunit nanatili pa rin ang kanyang anyo na parang hindi siya nagmamalasakit sa mga sinabi ni Jianran. Wala nang sinabi pa si Jianran at hinayla si Hansen papasok sa kanyang opisina. Huwag kang makipagtalo sa kanya sa hinaharap. Papatayin ka niya, walang magawa na sabi ni Jianran kay Hansen. Ang isang gwardya ay maaaring maging ganito kamayabang. Hindi nirerespeto ang iyong mga salita, sabi ni Hansen. Sa teknikal na pagsasalita, siya ang aking gwardya. Gayunpaman, hindi ko dapat magkaroon ng ganitong gwardya sa aking kasalukuyang posisyon. Siya ay inutusan ng taong iyon mula sa aking pamilya. Sa katunayan, siya ay nakikinig lamang sa kanya at ang aking mga salita ay halos walang silbi, walang magawa na sabi ni Jianran, sumandal kay Hansen. Gayunpaman, ginagawa niya rin ito para sa aking kaligtasan, kaya huwag mo siyang gagalitin sa hinaharap. Tumanggo si Hansen. Alam din niya na ang kaligtasan ni Jianran ay nakasalalay kay Annie. Imposible para sa kanya na umasa kay Hansen bilang kanyang gwardya dahil palagi siyang wala. Nang umalis si Hansen sa silid ni Jianran, gabi na. Si Annie ay nagbabantay pa rin sa pinto. Batay sa kanyang posisyon, mukhang hindi pa siya gumagalaw sa nakalipas na ilang oras. Ang mga lalaking tulad mo ay kahihiyan sa lahat ng sundalo. Nang lumabas si Hansen sa silid, bigla niyang narinig si Annie na malamig na nagsasalita. Ako ba ang tinutukoy mo? Humarap si Hansen, tinitigan si Annie at nagtanong. Ang mga lalaking umaasa sa babae ay ang mga pinakakapangit, nandidiri na sabi ni Annie kay Hansen. Tinitigan ni Hansen si Annie mula ulo hanggang paa ng ilang minuto, ngunit wala siyang sinabi. Ano ang tinitingnan mo? Hindi komportable si Annie sa kanyang titig at malamig na sumigaw. Gamit ang propesyonal na paghatol ng isang taong umaasa sa babae, masasabi ko sa iyo na wala kang kakayahan para sa isang lalaking umaasa sa iyo.
Malamang na mamamatay kang mag-isa, seryosong sabi ni Hansen. Ikaw, nanginginig sa galit si Annie. Akala mo ba'y napakahusay mo dahil ikaw ay isang surpasser? Kung ako ay isang surpasser, kaya kitang patayin sa isang atake. Naniniwala ka ba doon? Nakangising sabi ni Hansen. Hihintayin kita na maging isang surpasser at panoorin kung paano mo ako papatayin sa isang atake. Nanlamig ang mukha ni Annie. Gayunpaman, hindi siya magaling makipag-usap. Sobrang galit na wala siyang masabi. Sa katunayan, may dahilan kung bakit labis na kinasusuklaman ni Annie si Hansen. Dahil maaga namatay ang kanyang ama, siya ay pinalaki ng isang magulang. Pagkaraan, ang ina ni Annie ay nakahanap ng kasintahan, na una ay mabait sa parehong Annie at sa kanyang ina. Mabait siya at masipag. Kahit si Annie bilang isang maliit na bata ay naisip na siya ay isang mabuting tao at tinawag siyang ama. Sino ang nakakaalam na ang lalaki ay hindi lamang isang gigolo, kundi isang manloloko rin. Ilang araw bago niya balak pakasalan ng ina ni Annie, kinuha niya ang lahat ng kanilang gamit, na nagtulala sa buhay ni na Annie at ng kanyang ina. Lumaki siyang kinasusuklaman ng ganitong uri ng lalaki. Bukod dito, dumating si Hansen sa Daphne at naging gwardiya ni Jianran dahil sa nepotismo. Kasama ang mga narinig ni Annie sa mga G, labis niyang kinasusuklaman si Hansen. Hindi mo na kailangang maghintay hanggang sa hinaharap. Kung manggawas kang makipaglaro sa akin, mapapatunayan ko sa iyo kung gaano kakaina kung pareho tayo ng katayuan, sabi ni Hansen, nakangisi. Kabanata 518. Ano ang gusto mo? Akala ni Annie ay nais ni Hansen na pigilin ang kanyang lakas upang makipaglaban sa kanya. Wala siyang pakialam doon. Kahit na kailangan niyang ibaba ang kanyang lakas, naniniwala siyang kayang talunin siya ni Hansen ng buo. Pero na sa training room, sabi ni Hansen at naglakad patungo sa training room. Hindi ito ang tamang oras, hindi kumilos si Annie, kundi malamig na sinabi. Ano, natatakot ka? Nakatitig si Hansen sa kanya na may pangungutya. Hindi ito pinansin ni Annie at sinabi, kailangan ko pang magtrabaho. Makikita kita sa training room sa loob ng 3 oras. Sige, maghihintay ako sa iyo. Labis na pinahalagahan ni Hansen ang katangiang ito sa kanya. Talagang isa siyang magandang sundalo, tapat sa kanyang mga tungkulin. Bumalik si Hansen sa kanyang silid at nahuli ang unicorn beetle na naglalakad-lakad. Kahit walang kinakain o iniinom, hindi ito nagugutom. Sinubukan ni Hansen na pakainin ito ng iba't ibang bagay, ngunit hindi ito interesado sa anumang pagkain. Nagtataka si Hansen kung paano ito nabubuhay. Sa napagkasundo ang oras, nang dumating si Hansen sa training room, nakita niyang nagbihis na si Annie mula sa uniforme patungo sa puting combat suit. Simulan na natin, malamig na sabi niya nang makita si Hansen na pumapasok. Ano ang gusto mo? Nakatayo si Hansen sa labas at hindi pumasok. Di ba gusto mong pigilin ko ang aking lakas upang makipaglaban sa iyo? Natatakot ka na ba ngayon? Sabi ni Annie nang may paghamak. Miss, kailan ko sinabi iyon? Hindi ako tanga. Kahit na pigilin mo ang sarili mong lakas, ang iyong paningin at reflexes ay hindi mababawasan. Hindi ako bobo, kaya bakit ko hihilingin iyon? Nakangiting sagot ni Hansen. Ano ang gusto mo? Nakatukaw ang kilay ni Annie. Pareho tayong natuto ng military boxing, tama ba? Sabi ni Hansen. Ano kung natutunan ko? Tanong ni Annie. Kung natutunan mo iyon, madali na lang. Gawin natin ito sa makabago at maayos na paraan. Magbibigay ako ng isang galaw at pagkatapos ay maaari kang magbigay ng galaw. Gagamitin natin ang mga teknik ng military boxing lamang. Kung ayos lang iyon, sabi ni Hansen. Ang paraan ng labanan ay nakatuon sa reflex at flexibility. Kung pag-uusapan natin ang mga galaw, paano natin matutukoy kung sino ang panalo? Ang paglipas ng mga salita ay walang saya, sabi ni Annie na may nakakunot na noo. Sabihin mo lang kung may lakas ng loob kang gawin ito. Kung hindi, maaari ka nang umalis ngayon at huwag nang makialam sa akin sa hinaharap, contemptuous na sabi ni Hansen. Sige, tingnan natin kung ano ang mga trick na mayroon ka. Hindi naniwala si Annie na mananalo si Hansen gamit ang parehong military boxing. Lady first, ikaw ang maunang gumawa. Nakaramdam ng ginhawa si Hansen dahil siya ay ganap na tiwala. Pagdating sa mga galaw, tiyak na mananalo siya. Lahat ng iba pang elemento ay hindi na isasaalang-alang at ang mga galaw lamang ang mahalaga. Para itong paglalaro ng Go. Kahit na pareho ang piraso, iba ang paraan ng pagkalkula. Upang manalo, ang estratehiya ang susi na kung saan ay ang galing ni Hansen. Ang lakas, bilis, at reflexes ay hindi gaanong mahalaga. Bagamat si Annie ay isang surpasser, ang ganitong makabago na laban ay nagtanggal sa lahat ng kanyang mga bentahe.
Sa kabilang banda, si Hansen na mahusay sa pagkalkula ay may bentahe. Head punch. Napag-isipan ito ni Annie at sinabi ang isang galaw ng atake. Sideway punches, left of your ribs, mabilis na sumagot si Hansen. Backward elbow, turning to the left to attack your neck. Bahagyang nag-alinlangan si Annie. Hindi pa niya nasubukang isipin ang galaw at kailangan niyang mag-isip ng kaunti bago siya nagsalita. Nagpalitan ng dalawa ng 30 galaw at napansin ni Annie na may mali. Napagtanto niyang nahulog siya sa isang delikadong sitwasyon. Bagamat pareho ang mga galaw, nahirapan si Annie na umatake. Nang magpalitan ng 14 na galaw, hindi na siya nakaisip ng paraan upang iwasan ang mga atake ni Hansen. Natalo ka, masaya na sabi ni Hansen. Ang mga ito ay usapan lang. Kung ito ay isang tunay na laban, hindi mo ito magagawa, hindi matanggap ni Annie ang kanyang pagkatalo. Ayos lang iyon. Maaari nating isagawa ang sinabi natin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala sa atin ang gagamit ng lakas. Gagawin lang natin ang mga sinabi natin, lumapit si Hansen kay Annie at sinabi. Sige, hindi naniwala si Annie. Gayunpaman, nang ang dalawa ay nag-sparring tulad ng ipinaliwanag ni Hansen, wala na siyang mapagdaanan nang dumating sa 30 galaw. Maliban kung ginamit niya ang bilis at lakas na lampas kay Hansen, tiyak na matatalo siya. Ano sa palagay mo? Na-convince ka na ba? Sinitingnan ni Hansen si Annie at sinabi. Unang beses ko itong gawin. Hindi ako katulad mo na puro salita lang. Hindi pa rin kumbinsido si Annie. Hindi niya akalain na siya ay mahihirapan kay Hansen. Ayos lang iyon. Maaari tayong ulitin ito. Papatunayan kong talunin kita hanggang sa makumbinsi ka, nakangiti si Hansen at sinabi. Sige, ngunit pareho tayong magsasalita at gagawin ang pagkakataong ito, inisip ni Annie na natalo siya kay Hansen dahil hindi siya magaling sa imahinasyon. Sige, ngumingiti si Hansen. Ang pag-arte ay hindi ang mahalagang bahagi. Hanggat walang lakas na kasangkot, hindi pa rin magiging katunggali siya kay Hansen. Sa wakas, lahat ay may espesyalidad, at ang espesyalidad ni Hansen ay pagkalkula. Mukhang si Annie ay uri na magaling sa marahas na galaw. Muling nagsimula ang laban. Gayunpaman, ang resulta ay hindi naiiba sa nakaraang pagkakataon. Natalo siya ng mas mabilis sa pagkakataong ito. Hindi na siya nakapagpatuloy matapos ang ika-35 galaw. Na-convince ka na ba? Muling tanong ni Hansen. Hindi, kinagat ni Annie ang kanyang mga labi, hindi matanggap ang katotohanan na siya ay mas mababa kay Hansen. Walang paraan na siya ay katumbas ng isang lalaki na umaasa sa isang babae. Kung ganoon, ulitin natin, ngumiti si Hansen at sinabi. Si Annie ay naghahanap ng gulo sa kanyang sarili, kaya wala siyang dahilan upang hindi siya bigyan nito. Si Annie ay isang matigas ang ulo. Nakipaglaban sila ng higit sa 30 beses at hindi siya nanalo kahit isang beses. Natalo, at natalo, hindi siya umabot sa ika-45 galaw kahit isang beses. Bagamat hindi siya gumamit ng lakas at hindi naubos ang kanyang enerhiya, namutla siya at pawisan ang kanyang noo. Hindi niya nauunawaan kung bakit siya palaging natalo kay Hansen gamit ang parehong mga galaw lamang sa ibang pagkakasunod-sunod. Sa una, akala niya basta pamilyar siya sa ganitong paraan ng pakikipaglaban, maaari niyang baligtarin ang sitwasyon. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagkatalo ay dahil hindi siya sanay dito. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Kung alam man niya ang paraan ng pakikipaglaban ng mabuti o hindi, pareho rin ang pagkatalo. Nalaman ni Annie na siya ay napakahina sa harap ni Hansen batay lamang sa mga galaw sa martial arts. Ang lalaking kinasusuklaman niya ay tila napakahusay sa aspetong ito. Ngayon, naunawaan ni Annie na hindi siya katumbas ni Hansen sa aspektong ito. Kailangan ba nating ipagpatuloy? Ngumiti si Hansen kay Annie. Natural na nais mong ipagpatuloy ito dahil nag-aral ka ng mga ganitong bagay. Gayunpaman, kung ito ay isang tunay na laban, wala kang paraan upang talunin ako. Alam ni Annie na natalo siya, ngunit ayaw niyang aminin ito. Kung ganoon, makipaglaban tayo ng totoo, biglang sinabi ni Hansen. Kabanata 519. Talaga bang nais mong makipaglaban sa akin? Nabigla si Annie. Hindi siya makapaniwala na nais ni Hansen na makipaglaban sa kanya. Sa mga tunay na kakayahan sa pakikipaglaban, si Hansen ay medyo mahina kumpara sa kanya. Oo, pero kamay lamang. Ngumiti si Hansen. Ipinaliwanag ni Hansen ang kanyang sarili. Ang tinutukoy niya ay ang paglalaro ng red hand. Kung makikipaglaban siya, maaaring hindi na makaligtas si Hansen sa 2 o 3 atake mula kay Annie. Sige, matapos marinig ang paliwanag ni Hansen, agad itong pumayag. Ang katotohanan na hindi siya makapagpamalas ng lakas kanina ay nagbigay sa kanya ng kaunting sama ng loob.
Bagamat maraming limitasyon pagdating sa paglalaro ng Red Hands, maaari niyang gamitin ang kanyang sariling bilis at lakas upang bahagyang parusahan si Hansen bilang paghihiganti sa kanyang sarili. Hindi naniwala si Annie na matatalo pa siya kay Hansen kapag maaari na niyang gamitin ang kanyang sariling lakas at bilis. Hinding-hindi iyon mangyayari. Ikaw ang umuna kanina, kaya ako na ang susunod, tama? Tanong ni Hansen kay Annie. Wala siyang sinabi kundi inilagay ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng kanang kamay ni Hansen. Hindi siya naniniwala na kayang talunin siya ni Hansen gamit ang kanyang bilis. Alam mo ba kung bakit ka natalo kanina? Biglang tanong ni Hansen sa kanya. Bakit? Patawad. Nasa isip pa rin ni Annie ang katotohanan na natalo siya kay Hansen. Nang banggitin ito ni Hansen, agad siyang nahulog sa pag-iisip. Nang siya ay tungkol ng magtanong kung bakit, naunang tumama na si Hansen sa kanyang kamay. Kawawa ka, kinagat ni Annie ang kanyang mga ngipin na gustong patayin si Hansen sa oras na iyon. Ang laro ay tungkol sa mga trick. Kung hindi ito pinapayagan, dapat ay sinabi mo na noon. Sabihin mo sa akin, pinapayagan ba ang mga trick? Tanong ni Hansen, nakangiti. Katulad ng, patawad. Nang dalawang salita pa lamang ang nasabi ni Annie, tinamaan na naman siya sa kamay. Sobrang galit na halos samuka ng dugo si Annie. Nakatitig si Annie kay Hansen na parang nakita niyang isang multo. Siya ay sabik at galit. Wala siyang maisip kung bakit hindi siya makaiwas sa mga atake ni Hansen batay sa kanyang bilis. Lalo pang napagigting ni Annie ang kanyang pagkamuhi sa kawalang hiyaan at kasamaan ni Hansen, na nagdudulot ng pagkaabala sa kanya sa bawat pagkakataon kaya't hindi siya makapag-focus sa pag-iwas sa kanyang mga atake. Parang ang bato na itinapon sa balon, tiyak na magkakaroon ng ripples. Ang kahangahangang katotohanan tungkol sa isip ng tao ay minsan alam mo kung ano ang tamang gawin, ngunit hindi mo makontrol ang iyong sariling galit at mga iniisip. Alam ni Annie na dapat siyang kumalma at umiwas sa pang-aakit ni Hansen. Gayunpaman, sobrang naiinis siya sa oras na ito na ang mga ngiti ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng labis na galit. Wala siyang paraan upang kumalma. Patawad. Ulit-ulit na tinamaan si Annie. Hindi na niya kayang tiisin ang mga salita ni Hansen. Boom! Bigla, may kuryente na umusbong sa katawan ni Annie, ginawang parang nagliliyab na bombilya. Tinamaan niya ang mesa gamit ang kanyang palad at ginawang abo ang mesa. Tumingin si Hansen kay Annie, nagulat. Natatakot siya. Ang lakas ng isang surpasser ay nakakatakot na lampas sa imahinasyon. Kung siya ang inatake ni Annie, malamang na maging abo rin siya. Sa kabutihang palad, nasa alayan sila, kaya't walang paraan na makakagalaw si Annie laban sa kanya kahit gaano pa siya kagalit. Nang makita si Annie na sobrang galit na nanginginig at kumikislap, sabi ni Hansen na may ngiti, gusto mo bang patamaan ako dahil natalo ka? Nakatitig si Annie kay Hansen ng matagal. Nawala ang mga ilaw sa kanyang katawan. Nang walang sinasabi, lumingon siya at umalis. Natatakot siyang hindi makatiis sa pagnanais na patayin si Hansen kung isa pang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Hayop! Bastardo! Walang kahihiyan. Hindi siya bumalik sa kanyang silid kundi dumiretso sa virtual camp. Pinakawalan niya ang kanyang galit sa virtual camp na parang baliw. Nang makita ang alloy table na naging abo, hindi maiwasang napapabuntong hininga si Hansen. Nagpasya siyang huwag na lang i-provoke ang babaeng iyon. Kung hindi siya nagatubiling gumanti, malamang na hindi siya makaligtas sa isang atake mula sa kanya. Napakabihirang ng mga surpasser. Hindi na sila tao. Kahit na sinabi ito ni Hansen, sabik siyang maging surpasser. Matapos kainin ng buong Snakefish King, nakakuha si Hansen ng 9 na Sacred Geno Points, at kasalukuyan, mayroon na siyang 21 Sacred Geno Points. Nang subukan ni Hansen na hanapin si Hidalgo upang manghuli ng mga Sacred Blood Creatures ng magkasama, nabigo siyang makita ito. Dahil wala ng ibang Sacred Blood Creatures na mahuhuli, naisip ni Hansen ang tungkol sa alimango muli. Bagamat matigas ang shell ng Golden Crab, nagpractice si Hansen ng Yin Force at kaya niyang tumago sa shell nito. Marahil ay kayanan niyang patayin ito. Ang susi ay ang kanyang lakas. Kung wala siyang sapat na lakas, ayos lang iyon. Nagpasya si Hansen na sumisid muna sa Crystal Palace, manghuli ng ilang primitive fish creatures sa ilalim ng lawa, at punan ng kanyang primitive Geno Points. Ang panghuhuli ng mga fish creatures sa ilalim ng lawa ay mas madali kaysa sa pangingisda. Muli, bumalik si Hansen sa ilalim ng nagyayelong lawa. Sa pagkakataong ito, kasama ang Silver Eel, madali siyang nakapunta sa Crystal Palace. Lumabas ang Golden Crab matapos marinig ang ingay. Nang makita na si Hansen, agad itong bumalik sa cabin na hindi alintana ang ginagawa ni Hansen sa labas. Hindi na ito lumabas muli. Hindi na pinrovoke ni Hansen ang alimango kundi tumingin sa mga fish creatures na lumalangoy sa ilalim ng lawa.
Iniisip niya, kapag nasa akin ang Crystal Palace, hindi na ako mag-aalala tungkol sa mga mapagkukunan ng nilalang dahil maaari akong pumunta sa malalim na karagatan upang manghuli. Dahil ang Crystal Palace ay hindi mapapasukan, hindi natatakot si Hansen sa pagkatagpo sa mga nakakatakot na nilalang sa ilalim ng dagat. Lagi siyang makakapagtago sa cabin. Ang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan ay kontrolin ang Crystal Palace na ito. Kung hindi, wala siyang mapuntahan. Nakatayo sa deck, tila si Hansen ay nasa isang aquarium. Sa itaas ng kanyang ulo, iba't ibang uri ng fish creatures ang lumalangoy sa paligid. Gayunpaman, dahil walang salamin, maaari niyang ipasok ang kanyang kamay sa tubig upang hawakan ang mga ito. Matapos maghintay ng kaunti, nang makita ang isang golden anchovy na lumalangoy malapit, agad na inilabas ni Hansen ang kanyang kamay at hinayla ito papasok sa shelter. Biglang nahulog ang golden anchovy sa sahig. Nang walang tubig, nawalan ito ng halos lahat ng kakayahang makipaglaban. Ang tanging magagawa nito ay tumalon at subukang bumalik sa tubig. Subalit, hindi bibigyan ni Hansen ng pagkakataon ng golden anchovy at tinapakan ito hanggang sa mamatay. Napatay ang primitive creature na golden anchovy. Nakakuha ng beast soul ng golden anchovy. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 primitive geno points ng random. Kabanata 520. Napakadali lang patayin ng mga isda sa ilalim ng tubig. Dapat makuha ko ang Crystal Palace. Isang napakabigat na bagay ito. Sa Crystal Palace, akin ang buong karagatan. Labis na natuwa si Hansen. Tinawag niya si Snow Charmer, humiling na barilin ang mga nilalang sa tubig gamit ang kanyang sibat, habang nagluluto siya ng mga isda at nakakaramdam ng ginhawa. Kumain ng karne ng golden anchovy. Nakakuha ng isang primitive geno point. Napatay ni Snow Charmer ang primitive golden swordfish. Nakakuha ng beast soul ng golden swordfish. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 primitive geno points. Kuwit, hindi na kailangang kumilos ni Hansen. Habang nagbabasa, matutulungan siya ni Snow Charmer na patayin ang mga nilalang at si Mermaid Princess ang magluluto ng mga nilalang para sa kanya at kahit pakainin siya. Ang tanging kailangan niyang gawin ay buksan ang kanyang bibig. Napakabuhay ng buhay na ito sa langit. Sayang ang higit sa 2 dekada. Ganito dapat ang pangangaso. Tila sobrang saya ni Hansen habang nakakuha siya ng mga geno points habang nakahiga. Kung makukuha ko rin ang silver-haired royal spirit, mas mabuti pa iyon, naiisip ni Hansen. Iba't ibang uri ng mga nilalang ang naruroon sa ilalim ng lawa. May mga nilalang na hindi kayang kilalanin ni Hansen. May mga shellfish na kasing laki ng hill Indian, mga lobster na kasing laki ng motorsiklo, at kahit mga hayop dagat na may iba't ibang hugis. Maraming mutant creatures. Gayunpaman, dahil hindi mailipat ang Crystal Palace, kailangang maghintay si Hansen na lumapit ang mga nilalang sa shelter upang patayin ang mga ito. Kung siya ay pumasok sa tubig, kahit siya ay hindi makakalaban sa mga nilalang na iyon, lalo na kay Snow Charmer. Ito ang nagbigay kay Hansen ng higit pang pagnanasa sa Crystal Palace. Kung ang Crystal Palace ay maaaring ilipat ayon sa kanyang nais, maaari niyang patayin ang lahat ng nilalang na gusto niya. Sa kabila ng lahat, nakakuha pa rin si Hansen ng hindi kapanipaniwala na mga benepisyo. Sa loob ng higit sa 100 araw, napuno niya ang kanyang primitive geno points at nakakuha ng 17 mutant geno points. Bilang karagdagan sa pagtaas ng kanyang mga geno points, nakakuha rin siya ng 12 ng primitive beast souls at isang mutant beast soul. Ang mga nakuhang ito ay mas marami kaysa noong nag-iisa siyang nanghuhuli. Ang tanging panghihinayang ay wala siyang nahuhuli na sacred blood creature. Tila mayroon lamang isang sacred blood creature na ang silver eel sa lugar ng nagyayalong lawa. Bukod doon, naroon ang golden crab. Sa loob ng 12 araw, maraming primitive creatures ang nahuli ni Snow Charmer. Dahil hindi kayang tapusin ni Hansen ang lahat ng pagkain sa kanyang sarili, pinagsama-sama niya ang mga pagkain, nais na ibenta ito pagkatapos niyang makalabas. Sino ang makakaalam na ang golden crab ay napakawalang hiya na dumating upang kumuha ng ilan araw-araw, na nagtatreat sa lugar ni Hansen bilang kanyang kusina. Sampain ka, alimango. Kailangan kong ayusin ito sa iyo ngayon. Nagtitiis si Hansen sa mga gawin nito sa loob ng ilang araw at naramdaman niyang dapat siya ay nasa parehong antas ng fitness ng golden crab. Kaya't nagpasya siyang subukang patayin ito upang makuha ang Crystal Palace pabalik. Kagaya ng dati, muling dumating ang golden crab kay Hansen upang magnakaw ng karne. Nang ito ay lumingon, ginamit ni Hansen ang kanyang mga pangil upang tamaan ang shell ng alimango. Agad na umaksyon ang golden crab. Itinapon nito ang 2 isdang kinuha. Umiikot ito, itinapon ang mga pangpiyak nito kay Hansen. Ding!
Tumama ang pampyak sa mga pangil at yung mga igaya ng metal. Umurong si Hansen ng 3 hakbang bago siya makapag-stabilize. Umurong din ang Golden Crab. Sa paghusga sa round na ito, halos pareho sila. Nakikita na ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa Golden Crab, labis ang saya ni Hansen at muling igalaw ang kanyang mga pangil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumama si Hansen sa Golden Crab ng direkta, kundi lumiko siya gamit ang mga kiting skills. Hindi nagtagal, natagpuan ni Hansen ang pagkakataon upang matamaan ang alimango ng malakas sa shell nito. Gayunpaman, ang mga pangil ay nag-iwan lamang ng 3 mababaw na marka sa golden shell at hindi ito nawasak. Sobrang tigas. Matapos makipaglaban ng mahigit kalahating oras, gumawa si Hansen ng maraming atake sa Golden Crab, ngunit tanging mababaw na marka ang naiwan. Hindi nasaktan ang alimango ng tunay. Ibinalik ni Hansen ang kanyang mga pangil at nagpa siya ng talunin ang Golden Crab gamit ang kanyang mga kamao. Sa paghampas sa Golden Crab, lihim na ginamit niya ang Yin Force. Gayunpaman, dahil ang Yin Force ay tumagos lamang ng 3 hanggang 4 na pulgada, hindi talaga kayang masaktan ang alimango kung siya ay humampas sa maling lugar. Boom! Natagpuan ni Hansen ang pagkakataon upang tamaan ang Golden Crab sa ulo. Bigla, nakita niyang ang Golden Crab ay umuugoy na parang nalalasing. Labing masaya si Hansen, lumapit siya upang hampasin ito ng malakas sa ulo. Parang nalasing ang Golden Crab sa heat. Ang mga atake nito ay hindi na organisado o matatag. Sa ilang mga suntok, sunod-sunod na tinamaan ni Hansen ang ulo ng Golden Crab. Ang Yin Force ay pumasok ng malalim, at lalo pang nalasing ang Golden Crab. Hindi na ito makapanatili ng tuwid at nahulog sa sahig. Pinaulan na ni Hansen ng walang habas ang shell ng alimango gamit ang kanyang mga kamao, ipinapasok ang Yin Force sa kanyang ulo. Unti-unting, tumigil na itong kumilos. Napatay ang Sacred Blood creature na Golden Pincer King. Nakakuha ng Beast Soul ng Golden Pincer King. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Sacred Geno Points ng random. Nang marinig ang boses sa wakas, labis na natuwa si Hansen. Agad niyang sinuri ang uri ng Beast Soul ng Golden Pincer King. Uri ng Beast Soul ng Sacred Blood creature na Golden Pincer King, Armor. Tinawag ni Hansen ang Beast Soul at biglang lumitaw ang Golden Armor sa kanyang katawan, tinakpen siya ng buo. Tila siya ay lean at malakas, puno ng lakas. Sa unang tingin, ang armor na ito at ang Black Beetle Armor ay magkatulad. Pareho silang Golden Armor na sumasaklaw sa buong katawan. Gayunpaman, bahagyang iba ang kanilang mga hugis. Ang helmet ng Pincer King Armor ay malinaw na isang Golden Crab. Sa wakas mayroon na akong Sacred Blood Armor muli. Sa hinaharap, gagamitin ko ang itim na kristal upang gawing Berserk Sacred Blood Beast Soul ito. Sa ganitong pagkakataon, naniniwala akong hindi na makakapagpahamak sa akin ang mga Sacred Blood Weapons. Masayang masaya si Hansen. Sanay na siya na may dalang Sacred Blood Armor. Nang pumasok siya sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, lagi niyang nais ang kanyang armor, at ito ay isang pangarap na natupad. Nakasuot ng armor, umakyat si Hansen sa bangka at dahan-dahang pumasok sa cabin. Pagkatapos ng bulwagan, may mga koridor at kwarto sa loob ng lahat ng dako. Hindi siya nakatagpo ng ibang nilalang. Gayunpaman, hindi mahanap ni Hansen kung nasaan ang operating room, kaya kailangan niyang tawagin si Mermaid Princess. Gidahan siya ni Mermaid Princess at hindi nagtagal ay nakarating sila sa operating room na nasa itaas na antas ng Crystal Sailboat. Nang makita ang Crystal Rudder, sumigaw si Mermaid Princess at hinawakan ito. Sa sandaling nahawakan niya ang Crystal Rudder, naramdaman ni Hansen na ang buong Crystal Sailboat ay nanginginig, na nagiging squeaking noises. Tumingin mula sa crystal window sa kanyang harapan, nakita ni Hansen na ang panahon ay dumadaloy at ang mga layag ay tumaas. Unti-unting umakyat ang buong sailboat. Minamahal kong Panginoon, saan mo gustong pumunta? Tumingin si Mermaid Princess kay Hansen, nasa sabik.